Hello guys! Magandang araw. Welcome to Ian Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Andito tayo ngayon at magbubuo po ulit tayo ng 22 ampere 60 volts na LiFePO4 battery. So ito yung battery natin. 20 pieces po yan. Bus bar. Meron tayo ditong fuse. 40 ampere po yung fuse natin. Socket para po dun sa ating power. Meron tayo ditong wire. Meron tayong mga ring, terminal lag, lock washer. Meron tayong BMS na 20 series 60 volt 60 ampere battery holder. At gagamit tayo ng ating mga pangtalop ng wire at saka ng ating mga pangpihit ng mga tornilyo. At umpisahan na natin. Pero kung bago ka lang dito sa aking channel, please huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated sa mga na-upload kong videos, mga tutorial at mga product review dito sa aking YouTube channel. So ayun guys, nabuo na natin itong ating battery holder at ganyan magiging style niya. Nandiyan sa loob yung battery. Kabit na natin. Okay, sa pagkakabit naman, ganito po yan. Ganyan. Baliktaran lang po, huwag mong pagtatabihin yung magkatulad. Yung red positive, yung black negative. Okay, nabuo na po natin. Ganito lang po yan pag inassemble po natin para hindi po tayo malito. Huwag niyang pagtatabihin yung parehong red. Palitan lang po yan, black, red. Basta salisihan lang po. Black, red, black, red, black, red, black, red, black, red, black, red, black, red. Ganyan po red, black, red, black, red, black. So yan, ganyan lang po para po hindi tayo magkakalituhan. And then ngayon, isi-series lang po natin yan gamit po yung ating bus bar. Yung positive nilalagyan natin ng washer kasi ay mababaw yung butas ng positive. Hindi umiigpit yung tornilyo pagka walang washer. Ayos na natin dito sa kabila at hindi pa natin inikpitan to kasi magkakabit pa naman tayo ng BMS. So binubuo lang natin siya para mabuo mo natin yung 60 volts setup na battery natin. So wala pa tayong BMS kaya hindi pa natin hinihigpitan kasi mag-iipit pa tayo ng pagkakabit ng BMS. Lipat naman tayo doon sa kabila naman, sa likod. Sa pagkakabit dito sa likod guys, dapat huwag kayong malilito at dapat maging maingat dahil posible pong mag-spark at uminit ang battery pag nagkamali po kayo dyan dahil meron na pong bus bar na nakakabit sa kabila. Ito po, kung halimbawa napalagay ko ito dito sa part na to, magkikislap po yan, hindi yan pwede dyan. Kaya po dapat huwag po kayong magkakamali sa pagsisiris po ng ganito. Para safe po, pwede po siyang buuin nyo ng nakatagilid para nasisilip nyo yung kabila. So ayan guys, nabuo natin yung ating 60 volts na battery, 60 volts setup na battery. At yan po ay naka-series connection lang po. Ito yung ating main negative at yun yung ating positive. Ito naman yung ating BMS. Lagyan natin siya ng ganito sa dulo para maganda ang pag-iipit natin dyan. Lagay na natin ito. Lahat ng wire, yung dulo ng wire. Kaibigan, natapos na nga natin lagyan ito lahat. Napakatagal maglagay nito. Ikakabit na natin ito sa ating battery. So pag kinakabit po ito sa battery, make sure na tinanggal nyo muna ito dito sa board ng ating BMS. Ulit-ulit ko pong ipinapaalala yan sa lahat ng vlog ko. Huwag na huwag nyo po ikakabit ito
ng nakalagay dito. Tanggalin po muna at ilalagay na po natin ito sa ating battery. Sa paglalagay, sunod-sunod lang po. Meron po yung black. So yun yung start natin. Yung black ilalagay natin sa main negative natin. And then yung first na red, yung katabi niya, ilalagay doon sa positive niya. Okay, sa positive niya. Tapos yung next na red is doon sa next na positive naman. Tapos yung next na red doon sa next. Sunod-sunod lang po yan hanggang makarating kayo sa pinakadulo na positive. Sunod-sunod lang po. Huwag magkakamali sa pagkakasunod-sunod. Para po hindi kayo malito, mag-start po kayo sa negative. Okay, ayan, dyan po natin yung lalagay. Tutornilyo ko na pero hindi ko pa po titibayan kasi may ikakabit pa po tayo iba dyan mamaya. Next, syempre, yung first na positive, diba negative yan? Doon sa positive niya, doon ilalagay yung kasunod. Dito naman siya ngayon. Okay, dahan-dahan po ha, pag tatanggal kasi baka mapadikit doon sa kabila. Kasi yung first na positive, dito natin ilalagay. Pag ganyan. Okay, dyan na natin iikot. And then, pwede natin siyang higpitan. Yan. At saka yung ating negative. Okay. Ngayon, next na tayo ulit. Diba ito, yung positive. Sunod yan, nakasiris doon sa negative ng isa. Doon sa kabila niyan, may positive siya. Ito, yung next naman ang ilalagay natin doon. Okay. Ito naman, yung next na wire. Para hindi po nalilito. Yung sunod-sunod lang po yun hanggang makarating sa dulo. Lahat ng lalagay ng red is doon sa positive side ng battery. Sunod-sunod lang hanggang makarating sa dulo. So, ikabit ko lang. So yun guys, nabuo na nga natin at nakakabit na yung wire ng BMS natin pero syempre hindi pa nakatusok. Check muna yung voltage. Negative, positive. Ayan, 66.3 volts. And guys, atin na siyang lalagyan ng wire ngayon dito, yung pinaka positive niya, ganyan. Yan na yung magiging main na positive ng linya natin. Gagamit tayo po ng ganito ulit. Makapal po yung binili natin na ganito para po pang matibay, hindi basta-basta matutunaw. Tapos meron po tayo ditong fuse na 40 ampere. Ngayon lang ako gagamit ng fuse na ganito. Ang ginagamit ko kasi dating fuse is yung pag ganun, pasuksok lang. Pero ito naman pasuksok din. Pero ngayon lang ako gagamit ng ganitong fuse. Ito kasi nabili ko itong available Dudugtong natin to, ganyan. Diba positive? Tapos dudugtong natin to dito. Tapos yung isa naman para dito. Sasaksakan ng power. Yung wire na ginamit ko ay dalawang kulay. Para hindi tayo malilito. Para doon sa positive ay iba. Tapos sa negative, iba ulit. Para magkaiba ng kulay. Para kasi magkamali tayo Buti yun lagi tayong sigurado. Maganda color coding. Pagkatapos natin yung i-crimp. Wala tayong crimping tool Kaya plies lang. Pagkatapos natin ipitin, hihinangan din natin yan. Ayan. Kasi siya yung magdadala ng power. So, dapat matibay yan. Lagyan natin dito ng hihinangan natin. Ayun, nalagyan na natin mga kaibigan. Ngayon ay ganyan na yung posisyon niya. Kabit na natin doon sa positive, sa main positive natin. Ito na yung magiging main positive natin. Make sure na nakatape muna yung dulo. Pag magkakabit po kayo doon at baka kung saan pumapadikit dyan, ay mag-i-spark po yan. Ngayon, isusukat na natin siya doon sa lalagyan. Pero bago yon, lagay muna natin ng cable tie ito. Kasi ang pangit tingnan nito. Yung BMS natin, itong NTC, ito yung temperature sensor. Suksok nyo na lang dyan sa gitna. Para po yung makasensya kung may nag-iinit dyan. Pagka po naramdaman ng BMS na nag-iinit ang battery, lampas na sa kanyang temperature, yan po ay kusang papatayin. Kusa niyang papatayin yung power ng inyo pong battery. Ilagay natin yung B, ng kulay blue. Ibig sabihin B negative is battery negative. Ibig sabihin naman ng isa, P negative, yun yung ating power negative. Ito, dito natin idudugtong yung wire papunta doon sa
dito. Kasi ito yung power. Hindi pwedeng didudugtungan eh, maiksi kasi. Hindi lalabas doon sa kanyang box. Pwede na natin siyang itusok. Okay, tapos tayo siya. Okay, tingnan natin kung buhay yung BMS natin. Tingnan natin yung voltage. Voltage niya ay, siyempre dito natin i-check sa power negative at saka doon sa power positive. So, ayan, 66.4. Buhay yung BMS natin, okay na yan. Pwede na natin yan i-set up doon sa kanyang box. So, ayun guys, tapos na tayo. At ito na nga yung ating positive, diba? Yung kinabit natin kanina doon sa loob. Yun, itong kulay blue. Tapos ito namang white, yan na yung negative natin. Dinugtungan ko kasi yung power negative na yun, yung kulay black. Dinugtong ko kasi kapus siya. Hindi siya makakalabas. So, itong pagkakabit nito, napaka-importante. Bawal magkamali. Kasi yan ay hindi magkakaigi pagka magkapalit po yan. So, para po hindi kayo magkamali, di ba may kinalas kayong ganito sa e-bike nyo, ay nakalagay dyan, positive at negative. Sundin nyo lang yung pwestong yan. Halimbawa, di ba pag ganyan yan, nasa ibabaw yung part na maliit, ganon din yung gawin nyo dito sa ipapalit nyo. Sa ibabaw yung part na maliit, and then, sa ibabaw yung part na maliit, and then, nasa right side yung positive. So, ganun din yung gagawin natin dito sa atin. Para po hindi tayo magkamali. Kasi, pinaka-importante rin tong part na to. Kasi, dapat tama po yan. Okay, kakabit ko lang. Ayan guys, naikabit na natin yung wire. At pwede na natin isara. Kasi yan na yung ating fuse. Nakakabit na. Yung fuse natin is, ito yung positive natin kanina. Dinugtungan lang natin ng isang linya ng fuse. And then yung kabila, doon sa power. Tapos itong kabila, ito po yung negative natin. Kung mapapansin nyo, pag ganyan po yung pwesto niya. At yung positive is yung nandito sa kabila. Ito, yung yellow. Ayan, nasa kanan. Yan. Maliit sa ibabaw. And then, yung yellow, yung positive natin is yung nasa kanan. Ganun din po yung tinanggal natin. Okay. Ayan, maliit yung nasa ibabaw. Nasa kanan yung positive. Okay. Tama naman yung ginawa natin. So, ikakabit na natin sa e-bike at atin ang susubukan. Mga kaibigan, bago natin kabit sa ating e-bike, hindi pala atin. Doon sa e-bike na nagpapagawa, syempre, tingnan mo natin voltage. 66.4 volts. So, ngayon, bago natin kabit doon, tingnan mo natin kung nagcha-charge. Paano naman kabit natin sa e-bike, hindi mo pala nagana. Tingnan natin kung mapapa-charge natin. Yung charger natin ay ang kulay green kasi wala nakasaksak. Hindi, kulay red. So, ayan, nagcha-charge na. Okay na yan. Mga kaibigan, naayos na nga natin ito po yung e-bike nila. Tingnan natin, subukan natin sa kalsada. Nakakabit na. Buhay na. Ito, nalabas na rito yung voltage niya. Ayan. 66.9 volts. So, hindi accurate masyado to kasi 66.4 lang yung testing natin. So, ayan mga kaibigan, na-under na. Ano? Ang bagal pala ng e-bike na to. Mas mabilis yung amin. O, sagad na eh. Hindi mabilis ang e-bike na to, 4 wheels kasi. Pero at least nagana na. Kasi ito, nang dinala po sa amin, hila. So, ayun mga kaibigan, sana nakatulong itong ating munting video tutorial. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Yung mga link po ng ating ginamit, lalagay ko po dyan sa description ng ating video. Bye bye!